Excited na ho ba tayo para marinig din po ang mensahe at ang pangangaral ng salita ng ating Panginoon? Amen po ba? Pumalakpak na ho yung lahat ng excited. So this morning, I would just like to share with you isa pong katuruan at base pa rin po ito sa ating theme. Ano nga po yung ating theme for the month of October? Sabay-sabay. Christ's authority is the answer. Standing as one church. Standing as one church. Nung nakaraang Sunday, first Sunday po, ay ang ating naging topic is about standing as one church. At mangyayari nga po yon because Christ is the head. We are the body. Tayo po ang katawan, ang Panginoon ang ulo. Siya ang authority. Kaya ang katawan ay nagkakaisa. Sumusunod sa kung ano ang sinasabi ng ulo at yan ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Ngayon naman po, pag-aaralan natin yung Christ authority at ano ang relasyon nito sa atin bilang mananampalataya ng ating Panginoon. So, nais ko pong basahin po natin. Ito po ang ating topic. Pakibasa po natin. Basahin natin ng may authority. Ano po? May power. Sige po, lakasan natin. Sabay-sabay. Christ's authority is the answer. Ano man yung mga pagsubok, problema, ano man yung sitwasyon natin, nagtungo tayo sa lugar na ito, bigat na bigat tayo, at ano man ang ating kalagayan, ano man ang ating pangangailangan, Christ's authority is the answer. Kailangan natin, higit sa lahat, ang kapangyarihan ng ating pong Panginoon. Yan po ang sagot, tugon sa lahat ng problema sa buhay, sa lahat ng ating pangangailangan. At ang sabi po ng Colossians 1 verse 18, pakibasa po natin, He is the head, lakasan po natin, church, He is the head of His body, which is the church. And since He is the beginning and the firstborn heir in resurrection, He is the most exalted one, holding first place in everything. Ano po? Pinapakita dyan, He is the head of His body, which is the church. And He is the most exalted sa last phrase. He is the most exalted one, holding first place in everything. Siya ang maging pangunahin sa lahat ng bagay dahil siya po ang ulo ng iglesia ng kanyang katawan. At sa Ephesians chapter 5 verse 23, a parallel passage, parallel verse na makikita po natin na pumapatungkol sa katotohanan that Jesus is the head of the church. Basahin po natin, Amplified Classic Edition Translation. Sabay-sabay. For the husband is head of the wife, as Christ is the head of the church, Himself the Savior of His body. So inihalin tulad po, na kung papaanong ang katawan, siya ang ulo, ng kanyang asawa, ganun din naman ang ating Panginoon, siya ang head of the church. At siya nga po ang tagapagligtas ng church at tagapagligtas ng kanyang katawan. Sapagkat ang lalaki ay pangulo ng kanyang asawa sa Tagalog, gaya naman ni Kristo na pangulo ng iglesia na siya rin ang tagapagligtas ng katawan. So makikita po natin ang isang katotohanan that Christ is the head of the church. Iukit natin ito sa ating puso't isip. Siya po ang ulo, siya po ang head, siya po ang leader, siya ang tagapanguna. Ano po ang Jael Church Worldwide? Lagi pong binabanggit ng ating minamahal na Bishop Brother Eddie na ang Panginoon, ang tunay na Diyos, Panginoon, kaya Christ-centered ang Jael Church Worldwide. Ano po? Full gospel, non-sectarian. Dahil kay Jesus, sa kanyang salita, nakasentro ang ating pag-aaral, ang ating pananampalataya. Ang ating pananampalataya hindi nakabase sa mga salita ng tao, sa mga matatamis na salita ng tao,
kundi ito po ay nakabase sa salita ng ating Panginoon. Kaya may sinasabi po sa Book of Corinthians, sabi ni Pablo na ang kanyang the preaching and his message are not with the enticing words of man's wisdom, but by the demonstration of the power of the Holy Spirit. So dito po makikita natin in Colossians that Christ is head because He holds all things together. Ano po? Siya po ang may hawak, may control ng lahat ng bagay. Kahit ano po ang mga bagay na nangyayari sa ating paligid, tandaan natin that God is in charge. Subalit, nakikita po natin ang mga pangit na mga pangyayari katulad nitong mga nakaraang lindol na halos sunod-sunod na. Naniniwala ho ba kayo? Of course, we are so sorry sa mga kababayan po natin sa Cebu, sa Davao Oriental, lumindol din pala sa May Bagyo, at mayroong mga ilang mga maliliit na paglindol din sa iba't ibang lugar o panig ng Pilipinas. Lahat po ng ito, alam niyo po na nagaganap ay mayroong rason. May purpose ang Lord. Ginigising na ng Panginoon ang kanyang tunay na church. Pwede bang tingnan niyo yung katabi niyo kung gising? Pakitignan lang ho kung gising. Tayo po ay ginigising, tayo po ay medyo pinapaalalahanan lang ng Panginoon. This serves as a warning. May purpose ang Lord. Lahat ng bagay, sabi ng Lamentations, ay pinapahintulutan ng Diyos at mayroon siyang layunin. Of course, hindi para mapahamak ang maraming tao. Pero ganun po talaga sa huling panahon, asahan daw natin na magaganap ang mga senyalis na ito. Actually, these are signs of the times. Ito po ay mga senyales na talagang malapit nang dumating ang ating Panginoon. Ano po, ang mga trahedya, disasters, mga lindol, magkakaroon ng wars and rumors of wars, nangyayari na po yan, di ho ba? Wars and rumors of wars, there will be earthquakes, nandyan ang mga trahedya, mga disasters, yan daw po ay mga signs of the times. Malapit na po ang rapture of the church. At ang pinakahuli na sign, ano po, bago dumating yung tinatawag na, bago dumating ang ating Panginoon, is that this gospel, this good news of the kingdom will be preached and to all nations, and then the end shall come. Sabi ng Matthew chapter 24, verse 14. Matthew 24:14. Ano po? Magaganap ang lahat ng iyan. At ang huling senyales na talagang ang Panginoon ay babalik na is ang salita ng Diyos at ang kanyang good news, mabuting balita, ito po'y ipapahayag sa lahat ng dako. Kung kaya nating i-flash ng mabilis, ano po sa ating team, dyan po sa taas, para sa ganun nakikita, naririnig din po natin, at talagang naitatanim sa ating isip. Pakibasa nga po natin, sabi dyan, and this gospel of the kingdom will be preached in the whole world as a testimony or sign to all nations. And then, the end will come. Yan po ang sinasabi ng Matthew chapter 24. Yung mga naunang talata, kung babasahin nyo, magbasa ho tayo ng Bible, basahin natin yan buong chapter para makita nyo na talagang may mga tragedies, mga disasters na mangyayari bago dumating ang Panginoon. Ganon din po sa Book of Timothy. Nandun po yung sinasabi at warning din ng Panginoon that we should try every spirit. We should test every spirit. Ano po? Because these are difficult times. These are perilous times. These are terrible times sa ibang translation. Nandito daw tayo sa panahon na terrible. Sobrang hirap. Kita nyo naman ang sitwasyon. Nandyan pa ang bangayan sa politika. Nandyan pa ang matinding ingay sa politika. Nandyan po ang tinatawag na pagkakampi-kampi, pagkakanya-kanya. Kaya po ang church mayroong mensahe ang Diyos We need to hear what the Spirit of God is saying to us. We need to unite as a church. And we need to know and understand and exercise our authority as a church. So siya po ang naghahawak o humahawak at may control ng lahat ng bagay. But in Ephesians, binasa din natin, Christ is the head because He is Savior. Ano po? Siya po ang ulo dahil siya po ang tagapagligtas. Sabi natin tagapagligtas.
So siya po ang authority, siya po ang Savior. Makikita natin sa dalawang verses na binasa natin in Colossians and in Ephesians. So Jesus is called the head of the church, His body, and He is also called the Savior. Sabihin natin, Savior. Jesus is our Savior. And Jesus is the head of the church. Sabihin natin, Jesus is the head of the church. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. What is the church? Mahalaga na malaman natin at maunawaan ano ba ang church. Pakibasa natin sabay-sabay. The church is not a building or organization, but a group of people who know and worship Jesus. So this is the church. Group of people who know. Talagang kilala si Kristo. Kilala ang Panginoon. Who know and worship. Sabi natin worship. Sumasamba sa Diyos. Pag pumupunta tayo dito, sasamba tayo sa Panginoon. Hindi dahil sa anumang motibo. We go to the church. We come into this place to worship and honor the Lord. Not for anything else. Hindi po para makipagkita at magpakita. Ano ho? Kundi tayo po ay nagtungo sa lugar na ito para sumamba. Dahil kilala natin ang Diyos na ating sinasamba. We can only worship God in sincerity, wholeheartedly, and personally if we know God genuinely. Palapakan po natin ang Panginoon. So that is the church. It's not the building. Hindi itong building ang church. Hindi yung mga instruments. Ano po? Ang church. Ang church po, ikaw at ako. Galing po yan sa Greek word na ekklesia. Iglesia sa Tagalog kasi nung Tinagalog, ano po, ay iglesia eh. Di ho ba? Sapagkat ang lalaki ay pangulo ng kanyang asawa, gaya naman ni Kristo na pangulo ng iglesia. Na siya rin ang tagapagligtas ng katawan. Yun ang binanggit. Doon naman sa Colossians 1:18, siya ang ulo ng iglesia na kanyang katawan. So binabanggit po dyan. Pero yung iglesyang binabanggit dito, it's not the sectarian church. Hindi po yung sekta, hindi relihiyon, hindi yung denominasyon. Kundi ang iglesia, it means the called out ones. Yung mga tinawag, yung mga pinili, at yung mga iniligtas ng Panginoon. Sino dito ang mga tinawag, pinili, at iniligtas ni Jesus? Pumalakpak ng malakas. Itaas natin ang ating kamay, iwagayway natin. Big sabihin tayo ang church. Yan. Kaya tignan niyo yung katabi niyo, sabihin niyo, kapatid, tayo pala ang church. Kaya buhay na buhay tayo. Amen. Ano ho? Ang tunay na church is buhay na buhay. Sabi diyan, the church is a living organism that receives all its life and spiritual sustenance directly from Christ. Ano po? Buhay ang church kaya lumalawak. Buhay ang church kaya lumalago. Buhay ang church kaya dumadami. Kasi kumikilos. Meron bang buhay na hindi kumikilos? Patay yun, di ba? So buhay. Kaya tignan niyo yung katabi niyo, sabi niyo, kapatid, buhay na buhay tayo. Kasi buhay ang Diyos na sinasamba natin. Kaya dapat lalawak tayo. Pakisabi, kaya dapat lalawak tayo. Lalago at dadami upang marami ang maligtas at makabalik loob sa ating Panginoong Hesukristo. Amen po ba? Palapakan natin ang ating Panginoon. The church is not made up of people who walk an aisle and been baptized. Hindi po yun yung church na pagpapasok sa simbahan, parang hindi makabasag pinggan. Ano po? Hindi po yun. Hindi yung nabaptize lang na wisik-wisikan ng tubig. Hindi po yun. Kundi ang church ay buhay at nasa Kanya ang buhay ng Panginoon. Nasusustain siya hindi dahil sa Kanya, kundi dahil sa kapangyarihan ng ating Panginoong Hesukristo. Amen po ba? Hallelujah! Palapakan natin ang Panginoon. It is not made up of people who tithe all their money to the church, as good as that may be. Ano po? Hindi rin po yung, tither ako, kaya ako ang kasama dito sa church. Maganda po yun. God wants us to give our tithes. But first and foremost, we are the church because
we believe in the Lord Jesus. We accepted Jesus as Lord and Savior of our lives. And we belong to this one big family of JIL Church Calamba. Palakpakan po natin ang Panginoon. At dahil church ka, sumusunod ka sa salita ng Diyos. Sabi ng Ephesians 1:23, pakibasa po natin. Ephesians 1:23, the church is Christ's body. It is filled with Him. He makes everything complete in every way. So, binanggit ulit dyan sa Ephesians 1:23, ang church, ang katawan ng Panginoon. Pinupuspos niya ito ng kanyang kapuspusan. Kaya tayo complete in every way. Hindi ko sinasabing sinless perfection. Pero kaya ka mayroong tinatawag na satisfaction sa buhay. Diba? Mayroon po tayong kapayapaan. Mayroon tayong kagalakan. Ano man ang sitwasyon natin, we can still raise our hands and bless the name of our living God. Hallelujah! Kahit anong mangyari, magpupuri ka pa rin. Magbibigay ka ng karangalan sa ating Panginoon because of the life that is in us, the life of God that is in us. And Jesus completes us in every way. Kanyang inilagay ang lahat ng mga bagay sa ilalim ng kanyang mga paa at ginawa siyang ulo ng lahat ng mga bagay sa iglesia. Yan po ang Tagalog, na siyang katawan niya, ang kapuspusan niya na pumupuspos ng lahat sa lahat. Kaya po ang mga Kristiyano ay kakaiba eh. We are different from the people of the world. And we can make a difference because of Jesus that lives in us. Ngayon po, 3 bagay yung gusto kong i-share, the church in relation to Jesus' authority. Ano nga po ba ang ating kaugnayan pagdating sa Christ's authority? Ano po ba ang dapat nating maunawaan? Saan ba tayo tinawag ng Panginoon as far as His authority is concerned? Number 1, pakibasa natin ng malakas, we are called and identified with His authority. We are called by God, and therefore we are identified with His authority. Ang ibig sabihin niyan, Christ is in us, and we are in Christ. Ano po? Christ is in us, and we are in Christ. Sabi po dyan, relationship with God is how authority is perceived, and in no other way can it be received. Naalala ko po yung sinabi sa Luke chapter 10, verse 20. Tignan po natin ang Luke 10:20 na ang Panginoon, pinadala niya, sinend niya yung kanyang mga disciples, 2 by 2, nag-house to house sila, isinugo sila. Alam niyo po, ang tunay na mga tinawag ng Panginoon, we are called by God for a purpose. And God called us to fulfill that purpose. And we can fulfill that purpose because of this authority na mayroon tayo. So napakahalaga na maunawaan natin na tayo'y tinawag ng Panginoon. Tignan niyo uli yung katabi niyo, sabi niyo, kapatid, tinawag ka ng Diyos. May layunin siya sa buhay mo. Kaya dapat ay makinig tayo. Amen? At susundin natin ano bang layunin ng ating Panginoon. So, itong mga disciples na ito in Luke chapter 10 verse 20, pakibasa po natin, however, your real source of joy isn't merely that this spirit submit to your authority, but that your names are written in the journals of heaven, that you belong to God's kingdom. This is the true source of your authority. Kwento ko lang ng konti, pinadala ng Panginoon ng kanyang mga disciples, 2 by 2. At ang nakita ng mga disciples habang sila ay nag-house to house, nagsishare ng gospel, nakikita nila na sumusuko ang kaaway. Nakikita nila na nululupig ang kaaway, hindi po makapalag ang masamang espiritu. Because of the message na dala-dala ng mga mananampalataya, ng mga disciples ng Panginoon. At higit sa lahat, because of their identity with Christ. So sabi nila, pag uwi nila, tuwan-tuwa sila. They're so happy to tell Jesus, oh Lord, sabi niya, even the demons obey us.
Kahit ang mga demonyo, masamang spirito, sinusunod kami. Sabi ng Panginoon, huwag kayong magalak dahil sinusunod kayo ng masamang espiritu. Huwag kayong magalak dahil nagtatagumpay kayo. Magalak kayo kasi identified kayo kay Christ. Magalak kayo kasi ang pangalan nyo ay nakasulat sa aklat ng buhay. Alam nyo po, yung authority, it emanates from our genuine relationship with Christ. You can never have this authority. You can never be identified with this authority kung hindi ka nakipag-ugnayan muna kay Kristo. Napakahalaga. That's first and foremost. We have to have a genuine, a true relationship with Christ. It's so important for you to understand that you are positionally and perfectly righteous. Tayo po ay righteous, matuwid sa harapan ng Panginoon, pero walang halong pagyayabang dapat. Ano po? Kasi tayo po ay naligtas, nakakilala sa Panginoon because of His grace. Dahil sa biyaya ng Diyos. Kaya po tayo naligtas. Kaya tayo narito. Do you know what, church? The reason why you are here, because Jesus saved you because of His grace. Pakisabi sa katabi nyo, sabi nyo, kapatid, kaya tayo narito dahil sa biyaya ni Lord. So identified tayo sa biyaya na yon, at isa sa biyaya na ibinigay ng Panginoon ay yung kanyang kapangyarihan sa atin. We are righteous because of Jesus, not because of ourselves. So ang tawag po dyan, mayroon po tayong tinatawag na shared identity. Sabi po dyan sa ating pinag-aaralan, the disciples that Jesus sent returned with this statement, Lord! Yung binabanggit ko po kanina, dyan po yun. Even the demons obey us when we use your name. So, alam naman nila when we use your name. Diba? Siguro kung sila ay pinapalayas ang mga samang espiritu, pinapalayas ang mga sakit, pinapalayas ang kahirapan, pinapalayas ang mga masamang elemento ng kaaway, threats ng kaaway, at lahat ng puwersa ng kaaway, pagpalalayasin nila na hindi gagamitin ang pangalan ng Panginoon, wala din. At ito, makinig po kayong mabuti. Sabi dyan, there was recognition that none of this happens without identification with Jesus. Okay, ginagamit mo ang pangalan ng Panginoon. Pero ingat ka rin, pwedeng hindi magkaroon ng kapangyarihan kahit gamitin mo ang pangalan ng Panginoon kung wala kang relasyon kay Kristo. Nakuha niyo po? Kaya napakahalaga ng relationship kay Lord. You can never exercise powerfully, effectively, the name of Jesus, the authority that God has given you, if you don't have a personal, a deeper, and a biblical way, and a deeper relationship with Christ. Napakahalaga. Wag na wag mawala ang ating relasyon sa Diyos. Tingnan niyo po yung katabi niyo, sabi niyo, kapatid, mawala na ang ibang bagay. Wag lang ang relasyon mo sa Panginoon. Please. Lalo na ngayon, malapit nang dumating ang Panginoon. The disciples, sabi diyan, the disciples that Jesus sent returned with this statement, Lord, even the demons obey us when we use your name. So yun po yung identity natin. Ano po, kapag nakikita ka ng kaaway, sabi niya, mga Kristiyano yan, may authority yan. Sa Panginoon yan. Hindi natin kaya yan. Hello? Baka mamaya kapag nakita kayo ng diablo, ay, sino ba ito? Si Pablo, kilala natin. Pinapalayas ang masamang espiritu. Si Jesus, kilala natin. Si Pablo, kilala natin. Pero sino to? Baka mamaya ganun po ang sasabihin ng kaaway. Who are you? Jesus, we know. Paul, we know. We know Paul. But who are you? We just belong to the same banana republic. No? Magkakabarkada lang naman tayo, palalayasin mo kami. Masamang espiritu. Kaya ingat po
at tiyakin na tayo ay na kay Kristo. Amen po ba? Palapakan natin ang Panginoon. Pangalawa, called to submit to His authority. Believers or Christians are called, or the church is called to submit to His authority. Sabi po dyan, the church is to submit to Christ's authority and obey the commands found in His Word. Ano po? Ang church ay dapat magpasakop sa kapangyarihan ng Panginoon at sumunod sa Kanyang mga salita. Tayo po na mga mananampalataya, napakahalaga na ma-recognize natin ang authority ng Panginoon. Sa pamilya, i-recognize ang authority ng mga magulang. Ano po? Sa church, i-recognize ang authority ng leadership. Sa bansa, i-recognize ang authority ng delegated authority ng Panginoon. Ano po? So ito po ang call ng Panginoon. God wants us to submit to His authority. At imposible ang pagpapasakop sa Panginoon kung hindi po tayo marunong sumunod sa salita ng Diyos. Magkasama ho yan. Ano po? Magkasama ho yan na tayo po ay sumusunod sa Panginoon at sumusunod sa Kanyang salita. Sabi ng Ephesians chapter 1 verse 22. Pakibasa po natin sabay-sabay. God has put all things under Christ's authority. He has made Christ the ruler over all things. He has done this to help His people, the church. Sabi po ng Panginoon, sabi po sa Kanyang salita, sa ibang translation, He alone is the leader and source of everything needed in the church. God has put everything beneath the authority of Jesus Christ and has given Him the highest rank above all others. Ano pong ibig sabihin nito? Siya po ang leader ng totoong church. Kung mayroong unang-una tayong pagpapasakupan ay ang Panginoon sa Kanyang salita. At pangalawa, sa mga leaders na Kanyang itinalaga. Tingnan po natin ang sunod na slide. The church and its leadership are to surrender ultimate leadership to the Lord Jesus Christ. Kahit ang leader, ang church, ang pastor, ano po sa pamilya, ang mga magulang dapat sumusunod sa Diyos. Para sa ganon ay ma-exercise nila at maipakita din nila ang kanilang tunay na authority. Napakahirap po na ikaw naman di ka sumusunod eh. Tapos paano susunod yung mga nasasakupan mo, di ba? Kaya nga ang tawag doon leadership by example. So ngayon po, makikita natin ang ating bansa, bakit nagkaganito na ang ating bansang Pilipinas. As if curses are being invited in this nation. Kapag walang banal na takot sa Diyos, talaga pong magigiba ang isang bansa. Kaya ang church ay mayroong ding pong panawagan ng Panginoon, if my people who are called by my name shall humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, I will forgive their sin, and I will heal their land. 2 Chronicles chapter 7 verse 14. Panawagan din ng Panginoon. Hindi pwedeng kibit-balikat tayo. Ganito ang nangyayari sa bansa. Kasi sinabi yan ng Bible na magkakaroon ng mga lindol, magkakaroon ng gantong mga kahirapan, etc. Pero alam niyo po, may sinasabi din ang Panginoon. On the other hand, na ang church na tinawag ng Diyos sa Kanyang pangalan, na nakaugnay sa Panginoon at sa Kanyang authority, kung tatawag sa Panginoon, magpapakumbaba, tatalikuran ang kasalanan, at tunay, nahahanapin ang mukha ng Diyos. Ang Diyos ay sasagot, ang Diyos ay magpapatawad, pagagalingin ng Diyos ang ating bayan. Mayroon po tayong ganong klaseng authority din. Kaya napakahalaga ang role natin, lalo na sa mga panahong ito, na ang bansa ay sobrang magulo. Na ang politika ay sobrang napakaingay. At imagine, pati ang church ng Panginoon dinadamay, nilalait, inaalipusta, nilalapastangan. Hindi po tayo dapat pumapayag na ganun ang ginagawa ng kaaway sa church. The church must arise and let the enemies of truth, justice, and righteousness be scattered in the name of Jesus. Amen po ba? Hallelujah!
So Jesus is the one who leads and determines the teachings and practices of the church. Kinakailangan ang tunay na church ng Panginoon sumusunod sa Diyos at sumusunod sa Kanyang salita. Itinuturo ang katotohanan. Sabi natin katotohanan. Itinuturo ang salita ng Diyos. Ito po ang pamantayan sa buhay. Ito po ang manual. Pag bumili kayo ng appliances, ano pong gagawin nyo? Gagamitin nyo agad? Hindi, babasahin nyo muna yung manual. Nandun po yung instruction. Ay, ito muna dapat. Ay, ito muna. Teka lang. Ano po? Tapos, i-plug in. Diba? Yung kwento ko noon, nasabi nung tatay, excited siya, nabuksan yung kanyang computer. Tuwan-tuwa. Tapos, nung binubuksan niya, sabi niya, sira yata. Naku, mali yata ang nabili ko. Tapos dumating yung anak, sabi niya ganun, tay, ang ganda ng computer mo, halika, isaksak na natin. Diba? Ibig sabihin, hindi nakasaksak, kaya hindi magamit. Ano po? So, makikita po natin na ang church ay dapat sumusunod sa Panginoon. Itong Bible, ito po ang ating instruction. Mayroon nga pong acronym ang Bible Paki-spell ang salitang Bible. O, ang simple, di ba? Yung tanong mo naman, pastora, napakadali, B-I-B-L-E. Pero ang hirap sundin, no? Ang B-I-B-L-E. Ano po? Ano po yung B-I-B-L-E? Basic Instructions Before Leaving Earth. Ito yung mga instruction ng Panginoon bago mo iwan ang mundong ito. Bago mo lisanin ang mundong ito. Ito dapat ang mga instructions ng Diyos na dapat mong malaman upang sa buhay na ito makapamuhay ka ng ayon sa kalooban ng Panginoon. Upang magtagumpay ka. Nandito ang mga keys, principles for you to live a successful life. God wants you to become successful. God wants you to have a meaningful life. He came to give us life and to have it more abundantly. Sabi ng John chapter 10 verse 10 letter B. Kung ang dyablo pumunta po dito para magnakaw, para sumira, para tayo'y patayin, para maglagay ng mga curses, at lahat ng klase ng mga tragedy sa buhay natin, yan ang ginagawa ng kaaway sa buhay natin, maging sa mga Kristiyano, maging sa mundong ito. Pero sabi ni Jesus, but I came to give you life, a victorious life, a meaningful life, a blessed life, and to have it more abundantly. You will have this life to the full. Palakpakan po natin ang Lord. Yan po ang nais ng ating Panginoon. But of course, we need to follow His teachings. We need to obey His word. Alam niyo po, napakahalaga na tayo po ay mayroong tamang doktrina. Ang GIL, mayroon tayong tinatawag na declaration of faith natin. Tinuturo doon na mayroong tinatawag na eternal God. Mayroong iisang Diyos pero may tatlong persona. Naniniwala ho tayo doon. Ano po? Itinuturo po doon na ang salvation ay by grace. Na ang kaligtasan ay dahil sa biyaya. Hindi dahil sa mabubuting gawa. Kasi yan ang alam ng mga maraming tao. Kaya tumutulong, ganto ganyan, pero ang lalaki ng mga pangalan nila. Doon po sa isang building kasi nag-donate sila. Ano po? So akala nila sa pamagitan ng mabubuting gawa maliligtas sila. Wrong. Kasi ang totoong prinsipyo o salita ng Panginoon, we are saved by grace. Itinuturo natin sa ating declaration of faith, the fruit of the Spirit, bunga ng Espiritu. Ano ho yung mga bunga ng Espiritu? Nandyan pa ba yung mga bunga ng Espiritu o nalaglag na? Pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, kahinahunan, kabutihan, kabaitan, katapatan, at pagpipigil sa sarili. Di ho ba? Yan po yung fruit of the Spirit. Itinuturo din sa ating declaration of faith. Review lang kasi anniversary naman ng GIL Church, di ho ba? Mayroong tinatawag na gifts of the Spirit. Gift of faith, gift of working of miracles, gifts of healings, gift of tongues, interpretation of tongues, gift of prophecy. Di ho ba? Then, word of wisdom, word of knowledge, discerning of spirit. Importante ho yan, na alam natin, para hindi tayo
maisahan ng kaaway. Tignan niyo yung katabi niyo, sabi niyo, kapatid, mahalaga na alam natin ang katuruan ng Biblia. Kaya magbasa din pag may time. Pakisabi, magbasa din pag may time. Wag lang ho yung pag may time, magkaroon ka ng time. Be intentional about it in reading your Bible. Bakit mayroong danger of false doctrines? Kapag hindi natin alam yung katuruan ng Panginoon, so ang sabi dyan, sa binasa natin, ang Panginoon ang naglilid, nagde-determine ng mga teachings and practices of the church. Saan makukuha? Sa Bible? Wala nang iba. Hindi Bible plus. Hindi po. Bible plus tradition? No. The Bible only. Salita ng ating Panginoon. Ano ang danger sa tinatawag na false doctrines? Number 1, false doctrines divide. False doctrines divide the church. Ano po, yung mga maling doktrina, nagdi-divide yan ng church. Kaya iba ang pananaw nito, iba ang kaisipan nito, iba. Sa lahat ng bagay. Kaya, nag-i-split. Alam niyo po, may mga ganun eh. Umalis sa church kasi, ang sinasabi bawal magturo ang mga babae. Babae po ako, ngayon, ang daming mga churches, babae ang pastora. At hindi naman po sa marami po akong kilala, masisipag. Sorry sa mga hindi ko naman sinasabing hindi masipag yung iba. Pero ang dami po ng mga pastors. Kasi minsan mali ang interpretation. Kaya importante yung nakikinig. Importante yung umaattend ng training. Kaya tayo may empowerment. Sabi ko nga po, ibabalik natin, Brother Charlie, yung ating declaration of faith. Pati po yung ating mga basic seminar, ibalik natin dito sa church. Medyo busy lang tayo ngayon, pero ibabalik natin yun. Why? We need to be equipped. The church needs to be empowered for the church to become effective in these last days. Hallelujah! Malakas na palakpak sa Panginoon para hindi tayo matatangay ng mga maling aral. Sayang naman, 18 taon kang Kristiyano, 20 taon. Pero sa isang iglap, nasira yung lahat ng pananampalataya mo kasi may nakapasok na maling katuruan. False doctrines defile the church. Ang mga maling doktrina, yan ang nagpapadumi sa church. Alam niyo po, ang isang church, pag mali ang doctrine, hindi full gospel, sorry po, pero this is true. Nandyan po ang klase ng immorality. Kapag ang isang church hindi full gospel, hindi nakahawak sa doctrine ng Panginoon, nandyan ang lahat ng klase ng immoralidad. Asahan niyo po yan. Nandyan ang kasamaan, kasinungalingan, etc. Bangayan, division, pagkakampi-kampi, pagkakabahabahagi. Kapag mali ang doktrina. That's the danger of false doctrines. That's why we need to obey the Word of God. Jesus must be the head of the church. False doctrines destroy the church. Sinisira nito ang church. Magigiba ang church. Magkakawatak-watak. And of course, false doctrines defeat the church. Ang maling doktrina, yan ang gumagapit, lumulupig sa isang iglesia. May mga churches nagsara na't lahat because napasok ng maling doktrina. Mayroong doktrina na it's only grace, hyper grace. Kung may hyper faith, hyper grace. O kaya yung extreme grace. Minsan inaabuso. Sabi nila, magpapatawad naman ang Lord kasi extreme yung grace niya . That's why they abuse the grace of God. They abuse the authority of God. Di ho ba? Hindi na nabubuhay sa kabanalan. Bakit? Patatawarin naman ako ng Diyos. Lord, isa pang kasalanan, patatawarin mo naman ako. Hindi ganon. Ang tunay na church ay nabubuhay sa kabanalan ng ating Panginoong Hesukristo. Amen po? Amen. So, yung doctrines, false doctrines, it defeats the church. False doctrines defeat the church. Yung pong false doctrine, it defeats the church. Sabi ng 2 Timothy chapter 3, 16 to 17, hindi ko po nailagay pala dyan, yung 2 Timothy chapter 3, 16 to 17. Pwede bang pakibasa natin? Maganda po ito .
na matutunan natin na ang salita ng Diyos ay napakahalaga at ang salita ng Diyos ay God-inspired. Pakibasa natin, shall we all read? All Scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness. And verse 17, sabi dyan, so that the servant of God may be thoroughly equipped for every good work. So ito daw is scripture, binabasa natin, pinag-aaralan natin ang salita ng ating Panginoon. Ito daw po ay God-breathed, may inspirasyon ng Diyos. Ano po? Galing sa bibig ng Panginoon. So man shall not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. So ang salita ng Diyos ay buhay. Ito po ay salita mismo ng Diyos. At ang sabi po dyan, magagamit ito, it is useful for teaching. Useful for teaching. God tells us what is right, and that is teaching. Ano pa po? Sabi dyan, useful for rebuking. Useful for rebuking. I-rebuke yung mga mali. Di ho ba? So ang sabi dyan, what is not right, yung hindi tama, you have to rebuke. At ano pa ho, ito daw pong word of God, salita ng Diyos, used for correcting. So when we say correcting, you need how to get right. Iko-correct mo. Mali yan eh. Ito ang tama. Ito ang dapat. No po? Kaya po ang church ginagawa yan. Kapag medyo may parang hindi okay, sinisita, papansinin, iko-correct with love. You have to tell the truth with love. Speaking the truth in love. May pag-ibig. Ano po? And of course, ang sabi dyan, and training in righteousness. Training in righteousness means we will be taught how to stay right. Manatili ka doon sa tama. Lumakad ka sa katuwiran. Ano po? Upang sa ganon, anong sabi dyan? So that the servant of God may be thoroughly equipped, empowered for every good work. Magtatagumpay tayo at mapagpapala po tayo kapag tayo ay lumalakad sa salita ng ating Panginoon. Ang early church, they were victorious because they are united and because they always listen to the apostles' doctrine. Tignan niyo po ang early church. Sabi po dyan, pakibasa po natin para mas ma-empower at mas ma-reinforce sa atin. Sabay-sabay. The early church continued steadfastly in the apostles' doctrine, in fellowship, and breaking of bread and prayer. Ano po ang mga disipulo, ang early church, sila po ay tuloy-tuloy, maalab sila para makinig sa apostles' doctrine, sa apostles' teachings. Para makipag-fellowship, sila ay maalab para makipag-fellowship. Alam niyo po, yung pakikinig sa apostles' doctrine, ang ibinubunga noon ay magkakaroon ka ng desire to connect with one another, to fellowship with one another. Tignan niyo po yung katabi niyo. Kilala niyo po ba? Sure? Alam niyo po pangalan? Hindi ko naman siya kamag-anak, ba't ko siya kikilalanin? Di ba pamilya tayo? Di ba dapat unity? Amen. Amen po ba? So, pamilya tayo eh. So, may fellowship. Then, breaking of bread, yun po yung kanilang ginagawa noon sa panahon ng mga disciples. Sila po ay nagbre-break ng bread. Ito daw ay simbolo ng pagkakaisa. Ipinag-pray-pray nila ang isa't isa. Parang sinasabing, yung tinapay, isang buong tinapay, kukuha ng kukurot lang. So, galing sa isang tinapay, tapos lahat sila ay magsasalo-salo. They share with whatever they have. They share whatever they have. Sila po ay nagbibigay. Sila po ay nagsishare ng kung anong meron sila. At higit sa lahat, nananalangin sila sa isa't isa. Palapakan natin ang Lord. But doctrine comes first. Diba? Nauna yung doctrine.
Sila muna yung nagpatuloy sa apostles' doctrine, then may fellowship, then may breaking of bread, then may prayer, then may witnessing, then may victory for the glory of God. Yan po ang nais ng ating Panginoon for us to really be effective in our ministry for the Lord. And last slide, we are called to live in His authority. Ano po, napakahalaga. Una, alam natin na tayo ay sa Panginoon. Identified tayo kay Christ. Kaya makita ka lang ng kaawin, ako, takot na yan. Bakit? Kristiyano to eh. Puno to ng kapangyarihan eh. Takot ako dito, di ba? Ganon, ano ho? Kasi identified ka. Pero pag hindi ka identified sa Panginoon at hindi mo kilala ang Diyos, wala, bugbog sarado ka sa dyablo. Ano po? Pangalawa, magpasakop ka. Di ba? Hindi ka pwedeng mag-utos din sa dyablo na hindi ka naman nagpapasakop sa Panginoon. Ang dyablo nga, sumusunod sa Diyos eh, sumusunod sa Panginoon eh. Takot na takot nga eh. Ang dyablo eh. Sabi niya, anong gagawin mo sa amin, Jesus? Parurusahan mo ba kami? Mga masasamang espiritu yon. Please, wag na lang. Dalhin mo na lang kami doon sa mga baboy. Nasa Bible ho yun. Sana ang mga Kristiyano talagang grabe ang ating submission sa Panginoon. Sinusunod natin ang kanyang salita at lumalakad tayo sa kanyang authority. We must exercise our authority as a church. Sabi po dyan, exercise His authority to carry out His work on earth. Para magawa natin ang kanyang kalooban, ang kanyang pinapagawa. May pinapagawa ang Diyos, church. Ano ang ating mission? Review. JL anniversary naman, 47th anniversary. Ano ang ating mission? Lakasan ho natin to bring all people to the kingdom of the living God, regardless of race, status, belief, and religious affiliation through the saving, healing, delivering, and transforming power of the Lord Jesus. Yung iba, ganun lang ho, ano ho, memorize natin kasi yun ang pinapagawa ni Lord eh. Para ma-carry out natin yung authority, para magawa natin. Minsan kaya hindi natin magawa, we don't know who we are. We don't know our identity. Kaya hindi natin magawa. Kaya itinuturo ng Panginoon, pinapaliwanag na mabuti na tayo ay sa Panginoon. At mayroon siyang purpose, bakit niya tayo tinawag. Amen po ba? Palakpakan natin ang Panginoon. And Christ believers can live victoriously acting on His behalf in love and humility. As we exercise this authority, we should exercise it in love and humility. May pag-ibig. Huwag mong sasabing, oy, magsisi ka na, naku, makasalanan ka, pupunta ka sa impyerno. Huwag mong ganun. Hindi ho yan sasama sa inyo, sinasabi ko po. Diba? Kundi, alam mo, mahal ka ng Diyos. Kaopisina mo, may problema. Ano bang problema mo, Brad? Okay lang bang i-share mo sa akin? Okay, I'll pray for you. Mahal ka ng Diyos. Gusto ng Diyos na sagutin. Naku, ang Diyos, kayang-kaya niya yan. He's a miracle-working God. Ang Diyos ay sumasagot ng... Amen po ba? Ganun lang naman. Hindi naman po yung, o halika kayo lahat dito, mag-pre-preach ako. No! Hindi po ganun. Hindi naman lahat tinawag na tayo ay nasa pulpito. Pero yung kapitbahay nyo, kumari nyo, yung marites, no, na kumari nyo, no, di ba? Mahal nyo ba yon? Parang hindi nyo na mahal. Marites no? Di ba? Yung kumpare nyo, na manginginom, lasinggero, huwag nyo nga sasabihin, ako, bahala sila sa buhay nila. Malunod kayo sa alak, punta kayo sa impyerno, bahala kayo. Huwag pong ganon. Lord, ipinag-pray-pray ko sila. Lord, yakapin mo sila. Lord, itouch mo sila. Lord, make a way na makapag-share ako ng iyong salita. Ganon po kasimple. If we are going to walk in love and humility, then we can exercise our authority effectively for the glory of God. Ang isi-share natin, gospel. Ang isi-share natin, good news, hindi fake news. Bumabahan ang fake news, hindi lang sa social media, maging sa ating pong kapaligiran. Hayaan natin that God will flood this nation, not with water, but God will flood this nation with truth, justice, and righteousness by the power of the Word of God. Hallelujah! The exercise of authority in Christ's name is rooted in humility, servanthood, and love for God's
glory. Ano po, andyan ang mga spiritual forces, nandyan ang powers of the enemy. Sabi ng Lord, I have given you authority to trample on snakes and scorpions. Alam niyo ba yung awit na yon? And to overcome, parang halatang ako ang pinakamatagal na dito, ano ho? And to overcome all the powers of the enemy. Di ho ba? God has given us authority to trample on snakes. Sabi po dyan, tingnan muna natin ang sinasabi ng Matthew 16. Ano po, sabi ng Matthew 16, 18, 19, sabay-sabay. I tell you this, you are called Peter, which means rock, and I will build my church on this rock. Not even the power of death will destroy my church. See? Not even the power of death can destroy His church. 19, I will give you the keys to the kingdom of heaven. You will tell people here on earth what is right for them to do. And you will tell them what is not right for them to do. God in heaven will give you this authority. He will agree with what you say. So ang Diyos ang nagtatag ng kanyang church doon sa malaking bato, and that is Jesus. Si Peter ay stone lang, small rock. Pero ang church itinatag hindi sa small rock, kundi sa Panginoon, which is the rock. And He is the rock of our salvation. Kaya po may mga tao, may mga relihiyon, kay Pedro, San Pedro, San Juan, San Jose, lahat na ho. Doon nakabasandig, nakabase ang kanilang pananampalataya. Pero ang pananampalataya natin ay ang ating pananampalataya ay nakabase sa ating Panginoong Hesukristo. Amen po ba na ang sabi niya, upon this rock, I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against the church. Hindi magtatagumpay ang impyerno sa kanilang buhay. Pakiramdam ba ng iba? Parang nasa impyerno. Lord, puro hirap. Lord, puro dusa. Lord, puro kahirapan. Lord, puro sakit. Hindi po ganun ang kalooban ng Diyos. You have the key. Key speaks of authority. Ano po? Mayroon po tayong susi. Nakakita na ba kayo ng susi? Siyempre naman, di ho ba? Yung sasakyan nyo, hindi nyo magagamit pag wala kayong susi. Kahit napakaganda niyan. Kahit kasing ganda nung isa sa mga sasakyan na 48 ni di ba? Grabe, no? 48, no? Di ba? Hindi nyo magagamit yan, hindi nyo mapapakinabangan kung walang susi. Sa bahay nyo, hindi kayo makakapasok sa bahay nyo kung wala kayong susi. Yung ref nyo na di susi, hindi nyo mabubuksan kapag walang susi. Napakahalaga ng susi. Ang sabi dito, I will give you the keys to the kingdom of heaven. Ibig sabihin, key speaks of authority. Mayroon kang kapangyarihan. At ang nais ng Panginoon, gamitin mo ang kapangyarihan na ito. Sa lahat ng laban, sa lahat ng gawa ng kaaway, gamitin mo ang kapangyarihan galing sa ating Panginoon. And you will become victorious. You will become a victor and not a victim for the glory of our God. Hallelujah. Yan ang kalooban ng Panginoon. Sabi dyan, believers are heirs to Christ's authority. After His ascension, Christ transferred His authority to the church. Nung umakyat sa langit ang Panginoon, inilipat niya ang authority. Isinali niya, ibinigay niya. Ano po yung kanyang authority sa church? His body. Making believers co-heirs and empowering them to live in the heavenly realms with Him. Lahat ng born-again Christian, lahat ng mananampalataya has been given an authority. Ano po? From God. Has been given by God an authority. Whether you like it or not, whether you know it or not, mayroon kayong authority. Nakakalungkot, maraming tao pinagpipiestahan ng kaaway ang kanilang buhay. Bakit? Hindi nila alam na mayroon silang authority. Kaya sabi ng Hosea 4:6, my people are being destroyed because of lack of knowledge. Dahil kulang sa kaalaman. Hindi alam ang aking salita, hindi alam ang aking pangako, hindi alam ang aking purpose, hindi alam ang aking layunin, hindi alam kung bakit
sila tinawag, iniligtas, hindi nila alam na mayroon silang kapangyarihan. And that's the most tragic thing sa buhay ng tao. Hindi lindol. Natural disaster, hindi. Yung hindi mo alam na mayroon ka palang kapangyarihan. Amen? Are you here? Ang seryoso nyo, parang iniisip nyo, ha? Totoo ba, Pastor? May power ako? Yes. Hindi kapangyarihan ng araw. Hindi, bituin, hindi po. Kapangyarihan ni Lord nasa iyo dahil tinanggap mo ang Panginoon. Gamitin mo na, kapatid. Sige po, sabihin nyo sa katabi nyo, gamitin mo na yung kapangyarihan mo sa lahat ng gawa ng kaaway. Gusto ng dyablo, sirain kayong mag-asawa? Use your power! Spirit of infidelity, spirit of immorality, spirit of deception, cheating, lies, get out! Palayasin po natin. Hindi asawa ang pinapalayas. Hello? Gusto ko lang linawin, ha? Yung demonyo. Ano po? So, ang sabi po dyan, sa Luke 10:19, pakibasa po natin, malapit na po akong matapos. Sabi po dyan, now you understand that I have imparted to you my authority to trample over His kingdom. You will trample upon every demon, rebuke or before you and overcome every power. Satan possesses absolutely nothing will harm you as you walk in His authority. You will trample upon every demon before you and overcome every power Satan possesses. And nothing shall by any means hurt you. Walang makakalupig sa'yo. Walang makaka-threaten sa'yo. Walang mag-prevail laban sa'yo. Sapagkat you are going to trample on the snakes and scorpions. Use my authority. Trample on snakes and scorpions. And nothing shall by any means hurt you. Ano yung scorpions? Ano yung snakes and scorpions? These are the works of the devil. Nasa ilalim ng iyong paa. Ang dyablo. Nasaan ang dyablo? Pakiyurakan nga ho. Pakitadyakan. Minsan naman, sa church lang kayo magaling eh. Pagdating sa bahay, Lord! Yeah, totoo po. Dapat naintindihan natin itong ginagawa natin. Naintindihan natin ang pinag-aaralan natin. Hindi lang tayo nakikinig. Isinasagawa ang napapakinggan. Hello? Mapalad ang mga taong hindi lang daw nakikinig ng salita, kundi isinasagawa kung ano ang napapakinggan. Para magtagumpay ka, kapatid. Yan ang kalooban ng Diyos. Sa buhay mo, magtagumpay ka araw-araw. Sabi nyo, araw-araw. Magtatagumpay ako dahil sa Panginoon. Hello? And this is the church assurance. That is our hope. Death and hell cannot overpower the church. Why? Because though Satan has the gates, but Jesus has the keys. Diba? The gates of hell shall not prevail against the church because Jesus has the keys. And we were blessed to be entrusted with the key. Amen po ba? Nasa atin ang susi, nasa atin ang kapangyarihan. Hindi tayo ang magagapi, ang dyablo, ang malulupig natin. Amen po ba? Palapakan natin ang Panginoon. Tumayo po tayong lahat sa harapan ng Panginoon. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit. Ang pangalan ng Panginoon ay napakamakapangyarihan. The name of Jesus is one of the weapons that we have. The name of Jesus, in doing warfare, in praying to God, di ba? Nagpe-pray tayo in Jesus' name. Napaka-powerful nun. Ino-honor yun sa langit eh. The name of Jesus carries authority. Kaya hindi natin gagamitin yan sa mga walang kapararakang bagay. And God even warned us not to use the name of God in vain. Hindi siya isang expression.
ito po ay deklarasyon. At kung anong dinideclare mo, yun ang mararanasan mo. As we declare the name of Jesus, as we lift up the name of Jesus, hallelujah, we will experience the power, the anointing, the blessing of God. Because His name is healing. His name is power. His name is life. Amen? Awitin nga po natin yung song na yon. Hallelujah. Oh Jesus, taas natin ang ating kamay sa Panginoon. Sing the first stanza of that song as we continually honor the Lord and worship Him today. Thank you, Jesus. I just want to speak the name of Jesus. Yes, speak the name of Jesus. Over every heart This is your and authority. every mind. Yes. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. I just want to speak the Pwede po bang name of itaas natin ang ating Jesus. kamay sa Panginoon? Till every dark addiction starts to break. Declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. 'Cause your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Ay, wawasak Burn like a Hallelujah. fire. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Kayo na may sakit. Break every Kayo na nahihirapan. stronghold. Shine Kayo through the na nakakaranas shadows. ng lahat ng klase ng pagsubok. Hallelujah. Speak the name of Jesus. Your name is power, and your name is healing. Your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Just first stanza, please. Hallelujah. Habang nakataas ang ating kamay Just sa harapan ng wanna Panginoon, speak the name of Jesus over fear and all anxiety. oh Lord, touch this place. Touch your people in this place, Lord. Lahat ng lungkot, lahat ng problemado, lahat ng nahihirapan, lahat ng nagdurusa, lahat ng may sakit, may karamdaman. Oh, this is your moment to be healed. His name is healing. His name is Lord. His name is power. Jesus, we declare your name upon our lives, upon our family. Shine through the shadow, burn like a fire. Once again, it's your name. It's power. Your name is power. Your name is Your healing. name is healing. Your name
confess. Jesus Christ is Lord. Jesus! Hallelujah! And every knee shall bow. Darating ang panahon, Panginoon. Lahat ng tao, lahat ng may tuhod, lahat ng may labi, magsasabi na ikaw ang Panginoon. They cannot say no to you. They will submit to your power, their authority. For the last time, Jesus. Every knee shall bow, every tongue confess that Jesus Christ is That Jesus Christ is Lord. Hallelujah. That Jesus Christ is For the last time, church. For the last time. That Jesus Christ is Lord. Come on. You Speak the name of Jesus. He is Lord. He is King. He is God. He is our Savior, Deliverer, Healer, our Redeemer. Thank you, Jesus. Thank you for everything. We love you, Lord. Salamat sa katotohanan that you are Lord. Habang nakayuko, nakapikit ang lahat. Napakabuti ng Panginoon. Thank you, Lord, for this wonderful opportunity, wonderful blessing that we have received, Lord, na kami, Panginoon, ay itinuring yung mga anak. At ituturing na mga anak ang sino mang kikilala sa iyo. Panginoon, minsan pa nais naming ideklara na ikaw ang aming Panginoon. Pwede po bang sumunod lang tayo sa isang prayer? Sabihin natin, Ama naming Diyos na banal. Ama naming Diyos na banal. Salamat po ng marami Salamat po ng sa iyong marami mga salita, sa iyong mga sa mga katuroan, sa mga katotohanan, na aking narinig, na aking narinig, na ikaw, Panginoon, na ikaw, Panginoon, ang aming hari. ang aming hari, Ikaw ang may kapangyarihan ikaw ang may sa kapangyarihan aming buhay, sa aming buhay, na kami ay iyong mga nilikha na kami ay iyong nilikha para sa inyo. para sa inyo. Siyasatin mo ngayon Siyasatin mo ang ngayon aking puso. ang aking puso. Patawarin niyo po ako Patawarin niyo po sa ako lahat ng aking pagkukulang. sa lahat ng aking pagkukulang. Linisin at hugasan Linisin at sa inyong hugasan banal na harapan. sa inyong banal na harapan. At inaangkin ko At inaangkin ang iyong ko biyaya, ng iyong ang biyaya, iyong masaganang awa. ang iyong masaganang Panginoong awa. Jesus, Panginoong Jesus, patuloy kang maghari patuloy kang maghari sa aking buhay. sa aking buhay. Inaanyayahan kita Inaanyayahan kita upang maging Panginoon, upang maging maging Panginoon, Diyos, maging Diyos, tagapagligtas tagapagligtas ng aking buhay. ng aking buhay. Sa iyo ang aking buhay. Sa iyo ang aking At susunod buhay. ako sa iyo. At susunod Maglilingkod ako sa iyo. Maglilingkod At ako sa iyo. mabubuhay ako At mabubuhay ng may ako katagumpayan. ng may katagumpayan. Salamat po sa kaligtasan. Salamat po Salamat sa po buhay na walang hanggan. sa buhay na Maraming salamat po Maraming salamat sa po katagumpayan, sa katagumpayan, sa kalayaan, sa kalayaan, sa kasaganaan. sa kasaganaan. Ito po ang aking panalangin, Ito po ang aking sa panalangin pangalan ni Jesus. sa pangalan Ako ni na lang po Jesus. ang mananalangin habang nakayuko, nakapikit, tayo nakataas ang ating kamay. Lahat ng inyong pangangailangan. Alam niyo po kanina, habang umaawit tayo, that His name is power, His name is healing, His name is life. Yung life na yon,
meaningful life, abundant life, ay ibinubuhos na ng Panginoon kanina pa ho. Kanina pa lang ibinubuhos na ang masaganang buhay, matagumpay na buhay, malayang buhay, at buhay na walang hanggan. Come on! Tanggapin ninyo! Ang sakit ay walang puwang. Ang sakit ay walang karapatan sa inyong buhay because of this authority. Yes, this sickness, disease, poverty, and all kinds of problems. We rebuke them to flee in the name of Jesus, to bow down in the name of Jesus. Lahat ng curses of the enemy, lahat ng threats ng kaaway, yes, ang lahat ng chains, bondage, tanikala ng kaaway. Kung ikaw ay nasa ilalim pa ng bisyo, anong klaseng bisyo, anumang klaseng bisyo, paglalasing, sa nicotine, sa alcohol, maging sa gambling, sa lahat ng klase ng bisyo, claim right now your deliverance. God is your deliverance. Amen. Nilalagot ng Diyos ang lahat ng tanikala na yon sa buhay mo at pinapalaya ka ng Panginoon. Tanggapin mo na rin ang himala ng kagalingan. Come on, receive your healing, church. Amen. Receive your healing. Receive your breakthrough. Receive your breakthrough. Amen. Yes. Receive it, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. We are born Thank you, Lord. winners before the Lord. We are victorious. Lord. Yes, Lord. Oh, we are called to live out the mission and the vision and the core values of the Giant Church worldwide. And the gates of hell shall not prevail against the church. And we are not shaken, because God is our refuge and our fortress by the power of the name of Jesus. Lord, a special prayer for our anniversary. Bigyan mo ng tagumpay. Salamat sa milyong-milyong tao na dadalo, makikipagdiwang Panginoon. Salamat sa pag-iingat. Salamat sa magandang panahon. Salamat, Panginoon, sa victorious celebration ng aming 47th anniversary. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. We lift up to you the JL Church family, Brother Eddie, Senator Joel, Mayor John, Pastora Jovi, and the family of the late Mayor Johnny, our dear Vice Mayor Attorney Sherwin, at ang kanilang buong pamilya. Pagpalain niyo sila, Panginoon. Ingatan niyo po sila. Spare them from all the attacks of the enemy. In the name of Jesus. And as we arise as a church, Lord, let the enemies of truth, justice, and righteousness be scattered in favor of your people. Father God, we love you. We thank you. Bless the nation of the Philippines. Bless our land. Bless our leaders. And we thank you, O God, for truly we are victorious and we are more than conquerors through Christ. As we celebrate our 47th anniversary, we say and declare, Holy Spirit, breakthrough! Hallelujah! In Jesus' name, and